dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailanman hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Mamamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong nilikha'y luluhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Kami iyong likha'y lumuluhod sa'yo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas
Purihin natin si Yahweh. Awitan ng bagong awit. Purihin natin si Yahweh, lahat ng nasa daigdig. Awitan natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila. Sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Si Yahweh ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat na igalang. Ang Diyos ng sanlibot ay pawang mga Diyos-Diyosan. Si Yahweh lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Siya'y puspos ng karangalan at ng kalwalhatian. Ang lakas niya't kagandahan sa templo mamamasdan. O si Yahweh ay purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at kanyang kalwalhatian. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na dakila, kami tunay na namamangha sa inyong kapangyarihan, Panginoon. Sa inyong pagmamahal na wagas, kami lubos na nagpapasalamat. At sa oras pong ito, Panginoon, nais namin itong ipahayag sa pamamagitan ng pagsamba, ng pagpupuri, Panginoon, sa inyong dakilang pangalan. Panginoon, samahan mo kami at ihanda ang aming mga puso at isipan, Panginoon, upang sa pagtanggap ng inyong mga salita, ay tunay na tumimo ito sa aming mga puso at isipan at ito'y maisabuhay po namin, Panginoong Diyos. Wala po kaming ibang hangad kundi maitaas ang inyong pangalan, Panginoon. Ang purihin ka at sambahin dahil kayo lamang po ang siyang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng ito. Purihin ka sa umagang ito, Panginoon, at sa buong buhay po namin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin po natin si Yahweh at siya lamang ang karapat-dapat na purihin. Inaaniyahan ko po ang lahat na tumayo at tayo po'y umawit ng papuri sa ating Diyos. Sabi po sa verse na ating aawitin, dakila ang pag-ibig na ipinadama sa atin, kung kaya't siya'y dapat na purihin. Sa krus ipinakita ang dakilang pagtubos niya, ang lahat ibig niyang makasama. Isang pribilehiyo po na tayo nandito ngayon at malayang nakakaawit at nakakasamba sa isang tunay at tapat na Diyos. Kaya naman atin pong gamitin ang oras na to upang magbigay ng mga papuring awit para sa isang Diyos na dakila sa lahat. Tayo po ay sama-samang umawit. Purihin po natin ang ating Diyos. Sama-sama po tayo umawit. O dakila ang pag-ibig na ipinadama sa atin, kung kaya't siya'y dapat na purihin. At sa krus ipinakita ang dakilang pagtubos niya, ang lahat ibig niyang makasama. Awitin natin, papuring awit, pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Siya ay awitan, papuring awit, pagkat siya'y dakila at tapat. Buhay ko ay lumigaya, magmula nang siya'y makasama, kung kaya't aawitan siya sa tuwina. Suliranin, lulunasan, babaguhin kanyang lubusan, kung siya ay iyong pananaligan. Awitin natin, papuring awit, pagkat siya'y
tayo sa pag-awit sapagkat ang Diyos natin ay dakila at tapat. Sabi po sa Philippians chapter 2 verse 10 to 11, sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. Ihayag po natin ang kadakilaang ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, kung saan niya pinasan ang lahat ng sakit at ating mga kasalanan. Luwalhatiin natin ang Diyos sapagkat siya lamang ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng papuri, lahat ng luwalhati at pagdakila. Purihin po natin ang ating Diyos at patuloy po tayo sa pag-awit. Jesus aming Diyos at tagapagligtas. Ako'y namamangha sa iyong kabutihan. Pinasan mo sa iyong likuran ang aming sakit at kasalanan. At doon sa krus, ako'y pinalaya. Lahat ay luluhod, lahat magpupuri sa pangalan ni Jesus. Panginoon aming Diyos, karapat-dapat ka sa papuri, luwalhati't pagdakila. Ikaw ay tapat, banal, makapangyarihan. O sa'yo ang lahat ng papuri. Jesus aming Diyos
Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Walang papantay sa'yo. Ang iyong kaharian, ang iyong kalooban, dito sa lupa tulad ng sa langit. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Walang papantay sa'yo. Ang iyong kaharian, ang iyong kalooban, dito sa lupa tulad ng sa langit. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Walang papantay sa'yo. Panginoon naming Diyos, karapat-dapat ka sa papuri, luwalhati pagdakila. Ikaw ay tapat, banal, makapangyarihan. O sa'yo ang lahat ng papuri. Panginoon naming Diyos, karapat-dapat ka sa papuri, luwalhati pagdakila. Ikaw ay tapat, banal, makapangyarihan. O sa'yo ang lahat ng papuri. O sa'yo ang lahat ng papuri. Tanging sa'yo ang lahat ng papuri. Yes, Lord, sa iyo lamang ang lahat ng papuri. Kayo na Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, Panginoon. Karapat-dapat ka sa lahat ng papuri, luwalhati at pagdakila. Namamangha kami, Panginoon, sa kadakilaan ninyo, sa kabutihan ninyo, sa kabanalan ninyo, Panginoon. Kaya hayaan ninyo, Panginoon, na ang mga puso namin ay mapuno sa galak, Panginoon, sa ginawa ninyo, Panginoon. Hayaan ninyo, Panginoon, na patuloy ka naming awitan, Panginoon. Sambahin ka naming patuloy. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa
Yes, Lord, ang panalangin po namin, Panginoon, ay magliwanag ka sa mga buhay po namin. Ang kalooban ninyo, Panginoon, ang aming sundin. At makita ka namin, Panginoon, makita namin ang Diyos na tapat, ang Diyos na hindi nagbabago mula noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon. Pupurihin ka namin sapagkat ikaw ay tapat, ikaw ay banal, ikaw ay mabuti sa mga buhay po namin, Panginoon. Sa inyo po lahat ng papuri, lahat ng pagdakila at pagsamba sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen. Maaari po natin palakpakan ng ating Diyos. Makakaupo po muna tayo. Yes, makakaupo na po tayo. Inaanyayahan po ang lahat ng mga kabataan na pumunta na dito sa ating harapan. Sige po, sama-sama po natin silang ipanalangin. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming dakilang Diyos, Ikaw ay tunay na makapangyarihan sa lahat, Panginoong Diyos. At aming ipinagkakatiwala ang mga buhay ng mga batang ito sa inyo. Panginoon, samahan niyo sila sa kanilang journey. Panginoon, sa pag-aaral ng inyong salita. Nawa ito'y mahubog sa kanila, Panginoon. At ito ang maging sandigan nila upang sa kanilang paglaki ay magkaroon sila ng banal na pagkatakot sa inyo. Panginoong Diyos, ang kanilang mga magulang din ay aming ipinapanalangin na samahan mo rin at biyaan pagkalooban, Panginoon, ng mga kanilang pangangailangan upang sa gayon sa pagpapalaki ng kanilang mga anak, Panginoon, ay masustain ang lahat ng ito. Gayon din ang kanilang mga guro, aming Diyos, pinapanalangin namin ang patuloy mong paggamit sa kanila, patuloy mong pagbibigay ng karunungan at sapat na kaalaman, Panginoon, para matularan ng mga batang ito bilang kanilang mga guro. Panginoon, itong lahat ay pinagkakatiwala namin po sa inyong lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Dumako naman po tayo sa ating mga prayer concerns. Prayer for the church. Ipanalangin po natin ang spiritual growth at maturity ng bawat isa. At syempre, wisdom and guidance and strength for all the leaders and pastors po, naging sa kanilang mga family. At compassion and courage to share the gospel, dahil ito po'y tayong lahat ay kabilang dito. At atin pong dapat itong gampanan. At sa ating bansa naman po, God's healing and divine justice. Commitment to the truth ng mga elect officials po. At syempre pagkakaisa at kapayapaan. Sige po, tayo po'y maglaan ng ilang minuto para sa pananalangin. Aming dakilang Diyos, sa inyong dakilang kapangyarihan naming ipinagkakatiwala ang lahat ng ito, Panginoon. Marapat lamang na sa inyo namin po ito ilapit dahil alam po namin, Panginoon, na alam niyo ang ikabubuti namin.
Panginoong Diyos, patuloy kaming magtitiwala sa inyong mga plano sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay nilalapit namin ng may kapakumbabaan sa inyong harapan. Dahil sa ganang amin ay wala po kaming magagawa, bagkos kayo, Panginoon, ang siyang may kapangyarihan sa lahat, ang may alam ng lahat. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa pribilehyo na mailapit namin ang lahat ng ito sa inyo. At alam po namin, sa takdang panahon ay tutugunin mo ito. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Holy Spirit, breath of God, witness to all that Christ has done, great revealer, radiant light, one with the Father and the Son. Open our eyes, help us see Christ. May we behold His majesty. Open our eyes, Spirit, we cry. Show us the glory of our King. Help us see Christ. Holy Spirit, voice of truth, speaking the word of God to us, sent from heaven to our hearts, that we might know the Father's love. Open our eyes, help us see Christ. May we behold His majesty. Open our eyes, Spirit, we cry. Show us the glory of our King. Help us see Christ. Help us see Christ. Holy Spirit, guarantee of the redemption Christ has won. Promise helper, be our strength until this race on earth is run. Open our eyes, help us see Christ. May we behold His majesty. Open our eyes, Spirit, we cry. Show us the glory of our King.
Tayo pong lahat ay tumayo para sa pagbasa ng salita ng Diyos. Atin pong buksan ang ating mga Biblia sa Aklat ng Santiago, chapter 3, verse 13 hanggang 18. Santiago, chapter 3, verse 13 hanggang 18. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit kung ang nagahari sa inyong puso ay inggit, makasariling hangarin, huwag ninyo itong ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit, kundi makalupa, makalaman at mula sa demonyo. Sapagkat saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, nagahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang karunungang mula sa langit, una sa lahat, ay malinis, mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga ng mabubuting gawa. Hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Namumunga ang katuwiran ang binhi ng kapayapaang tinanim ng taong maibigin sa kapayapaan. Purihin po ang salita ng Diyos. Sound check. Check. Sound check. Check. Okay. Isang magandang umaga po sa atin lahat. Good morning po. Nasa ikilamang mensahe na tayo ng aklat ni Santiago. Alam natin kung sino ang writer nito, no? Si James, na half-brother ni Jesus. At ang sulat na ito ay sinulat sa 12 tribes ng Israel na kung saan sila ay nakakaranas ng persecution this time at sila ay nakalat sa iba't ibang lugar. So, makikita natin na ang laman ng mga mensahe mula dito ay patungkol sa personal application ng Christian living. Personal application ng mga katuruan para kung paano mamuhay bilang mga mananampalataya. Ilan sa mga ito ay ang pakikinig at pagsasagawa. Yung unang mensahe natin, pakikinig at pagsasagawa. Ang sabi ni James, kung ikaw ay nakikinig lamang ng salita at hindi mo sinasagawa, katulad mo yung isang taong humarap sa salamin, pagkatapos niya makita ang kanyang sarili, ay umalis. Nakita mo marumi yung mukha mo, hindi maayos ang buhok mo, wala kang ginawa. Parang ganun daw yung isang taong nakikinig lamang ng salita ng Diyos at hindi nagsasagawa nito. And then, talakay din natin yung babala sa pagtatangi. Yung favoritism, na kung saan nakikita natin ito sa sanlibutan, sa mga outside world natin. Pero sa church, sabi ni James, hindi dapat makita ang ganyang gawain, yung pagtatangi. Kaya kung may dumating bigla dito na isang politiko, isang kilalang tao, kung saan bakanting upuan, doon nyo paupuin. Kung wala na bakante sa ilalim, sa itaas. Si church, hindi natin dapat pinapakita yung mga ganon. Wala tayong tinatangi, lahat pare-parehas. And then natalakay din yung pananampalatayang may kalakip na gawa. Sabi niya, kung ikaw sinasabing mo may nananampalataya pero walang gawa, patay yung pananampalatayang yan. Faith without deed is dead. Hindi faith yun. Fake ang tawag doon. Di ba? So dapat, sabi ni James, dapat makita ang pananampalataya mo sa pamamagitan ng iyong mga gawa. And then, lastly, yung last time senior sa atin ni Brother Ray patungkol sa pagkontrol ng dila. No? Napakaganda nito, no? Dahil sabi doon, ang matalinong tao talaga ay marunong kumontrol ng kanyang dila. Kaya sa bandang unahan, sabi ni James, kailangan tayo slow to speak. Hindi mabilis magbitaw ng salita dahil kapag ang salita ay nabitawan mo na, hindi mo na pwedeng bawiin ito. Kung ikaw ay nakasakit na ng tao, hindi mo na pwedeng bawiin. Makakapag-sorry ka pero nandun na yung sakit na dinulot ng hindi maayos na pananalita. Marami tayong natutunan dun sa mga nakaraang mensahe na napakinggan natin. Ang tanong, pagkatapos nating marinig ang mensahe sa loob ng isang buwan, ano ang naging tugon natin? Are we simply a hearer of the word at hindi tayo naging doer?
Sabi ni James, huwag lang kayong maging tagapakinig. Dapat sinasagawa po ninyo ang mga naririnig ninyong salita ng Panginoon. Sabi ni James sa chapter 1 verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. So, kung hindi natin sinasagawa ang mga naririnig nating aral o katuruan ng Biblia sa pamumuhay, wala tayong pagkakaiba dyan sa inuupuan ninyong upuan. Na every Sunday, nandyan yung upuan na yan, pagbalik natin ng susunod na Sunday, upuan pa rin siya. Tayo baka bilang mananampalataya, lahat na naririnig dapat natin na itinuturo ng Biblia ay dapat nakikita sa ating buhay at sinusunod natin. Sayang. Sayang yung mensahe kapag naririnig lang natin at hindi natin ito sinasapuso at sinasabuhay. Nang sinulat ni Santiago, nang sinulatan niya itong church na ito ay maraming problema. Malaki ang problema ng church na sinusulatan niya. Laganap panginggitan, pagmamataasan, mga pansariling hangarin. No? Kaya nga sa halip na sabihin niyang, ipagpatuloy ninyo ang maganda ninyong ginagawa. Panatilihin ninyo, ganun sana sasabihin niya, no? Pero hindi. Dahil may problema itong iglesyang ito. Kaya nga hanggang ngayon sa panahon natin ay mahalagang mapaalalahanan tayo ng salita ng Diyos kung paano mamuhay ng naaayon sa kanyang kalooban. At sa umagang ito mga kapatid, hilingin natin sa Diyos na makita natin kung ano ang layunin ng mensahe sa atin. At hilingin natin na ito ay maunawaan natin at may sabuhay din natin. Manalangin po muna tayo. Aming dakilang Diyos na banahal, kami nagpapasalamat dahil ang inyong salita ay tunay na buhay at makapangyarihan. Panginoon, salamat dahil kayo ay mabuti sa amin. At sa pamamagitan ng inyong mga salita, kami Panginoon ay nakakapamuhay ng naayon sa kalooban mo. At sumaging ito, Diyos, samahan po ninyo kami. Tulungan po ninyo kami na maunawaan namin ito at higit sa lahat, tulungan po ninyo kami na may sa buhay namin ito. Makita ng totoo ito sa aming mga buhay bilang mga alagad mo. Salamat. Ama, ang lahat ng ito hinihiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So tignan po natin muli ang ating teksto. James chapter 3 verse 13 hanggang 18. May lang po yung teksto natin. At sinimulan nito sa pagtatanong ni James ng rhetorical question. Sabi niya diyan ay, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? So kaya nga sumulat si James dito sa church na ito dahil may problema nga No? Alam niya na may mga nagmamarunong dito. Pero sabi niya, sino sa inyo marunong at nakakaunawa? Hindi ito kaiba dun sa tanong niya dun sa bandang una na mga mensahe. Tinanong din niya na, hindi ba naniniwala kayong may isang Diyos? Rhetorical question. Sabi niya, di ba naniniwala kayo may isang Diyos? Kayo ba naniniwala? Tapos ang kasunod nun, ang demonyo naniniwala din at nanginginig pa. Kaya niya itinanong ito dahil alam niya na sa church na kanyang sinusulatan ay maraming nagmamarunong at nagmamagaling. Mga Hudyong marunong sa kautusan at iba pang katuruan, kaya palagay nila sa sarili nila ay marunong sila at gusto nilang maging guro, gusto nilang magturo. Pero anong challenge ni James sa kanila? Sabi niya, ipakita ninyo na talagang marunong kayo sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay na may kapakumbabaan. Sabi sa verse 14, kung pagkainggit at pagkamakasarili naman ang umiiral sa inyong puso, huwag ninyong ipagyabang na may karunungan kayo. So, marunong sila, pero nakikita ni James na may inggitan at may pagkamakasarili. Sabi niya, huwag niyo ipagyabang yan. Dahil pinasisinungalingan ninyo ang katotohanan. Hindi nakikita ang katotohanan sa buhay ninyo.
taliwas yung nakikita sa kanilang buhay. Hindi karunungan yun. Sa verse 15, sabi rito, ang ganitong karunungan ay hindi nagmumula sa Diyos, kundi sa mundo. Mula ito sa dyablo at hindi sa banal na espiritu. Earthly, sabi niya na earthly and spiritual, demonic mula sa dyablo. Sa 16, sabi rito, sapagkat kung saan umiiral ang pagkainggit at pagkamakasarili, naroon din ang kaguluhan at lahat ng uri ng kasamaan. At totoo ito, no? Kung mayroong inggitan, may kanya-kanya, magulo. Hindi makikita ang kapayapaan. Makikita ang lahat ng uri ng kasamaan. Ngunit, sabi sa verse 17, ang taong may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay, maibigin sa kapayapaan, mahinahon, masunurin, puno ng awa at kabutihan, walang pinapaburan at hindi nagkukunwari. 18, ang taong maibigin sa kapayapaan at nagpapalaganap nito ay nagdudulot ng maayos na relasyon sa iba. So, maayos ang buhay, ang nagiging dulot nito ay nagkakaroon ng maayos na relasyon sa iba. So, makikita natin mga kapatid, na binibigyan din dito ni Santiago na ang tunay na matalino at nakaunawa ay nakikita sa wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungang nagmumula sa langit. Bilang mga mananampalataya, ito ang dapat nating pagsumikapan. Sikapin natin na magkaroon tayo ng karunungang nagmumula sa langit. At dito po sa ating binasang mga talata, makikita natin na may dalawang karunungan na binanggit yan, hindi po ba? Karunungang mula sa mundo, earthly wisdom, at karunungang nagmumula sa langit, yung heavenly wisdom. Pag-usapan natin yung una, yung makamundong karunungan, o yung worldly wisdom. Sabi niya sa verse 14, kung pagkainggit at pagkamakasarili naman ang umiiral sa inyong puso, huwag na inyong ipag-iyabang na may karunungan kayo. So ito yung makamundong karunungan, no? Yung may pusong inggitero, yung may pusong makasarili. Dahil dito, pinasisinungalingan ninyo ang katotohanan. Sabi pa sa verse 15, ang ganitong karunungan ay hindi nagmumula sa Diyos. Saan ito nagmumula? Nagmumula ito sa dyablo at hindi sa banal na espiritu. Earthly at spirit, demonic. Nagsisimula sa demonyo. So yun po yung description ng karunungan na nagmumula sa mundo. At ano nagiging bunga nito? Pagiging makasarili. At inggit. No? Sabi sa English, selfish ambition. At hindi lang basta sinabi na envy. Ang sabi diyan sa NIV, bitter envy. Sobrang o labis na inggit. Isipin mo yan, sasabihin ni James sa church na sinusulatan niya yan. So, ibig sabihin, nung panahon na yun, mayroong mga ganong sitwasyon. May mga mananampalatayang mayroong ganong katangian. Ang ganitong klase ng katarungan ay mapanlamang sa kapwa at nagdudulot ng kasiraan at pagkakagulo at masasamang gawain. Gusto niyo ba makakita ng ganitong halimbawa? Manood kayo ng balita. Manood kayo ng balita ngayon. Makikita ninyo na napakaraming tao, makikita niyo, ang tatalino nito mga taong ito. Pero hindi mo makikita na ina-apply nila sa kabutihan. Ginagamit nila yung kanilang karunungan sa sariling kapakanan. O kapakanan ng iilan lamang. Makikita mo ang mga taong masasabi mo matalino, maraming alam, pero hindi maayos ang buhay. May mga taong nasa posisyon,
na nagpapakilalang Kristiyano, pero anti-Kristo ang sinusuportahang leader. May wisdom ba doon? Ginagamit nila ang salita ng Diyos para masabi lamang na sila ay makadiyos. Kahit na kitang-kita naman sa kanilang ginagawa, na taliwas ito sa kanilang buhay. So, pansariling kapakanan ang kanilang iniisip. At yan ang sinasabi ni Santiago na worldly wisdom. Makamundong karunungan. Yung sarili mo lang iniisip mo. Hindi nakikita sa buhay. Yung tamang pamumuhay, wala. Verse 14, kung pagkainggit at makasarili ang umiiral sa inyong puso, huwag na inyong ipagyabang, sabi niya. Huwag niyong sabihin na matalino kayo. Huwag niyong sabihin na marunong kayo. Dahil hindi naman talaga nakikita. Dahil taliwas ito sa pinapakita ng buhay ninyo. May mga mananampalataya noon na maraming alam, pero pinasisinungalingan ng kanilang buhay. Ang kanilang pagiging Kristiyano dahil taliwas ito sa kanilang ginagawa. Pagkainggit, pagkamakasarili. Yan yung bunga ng makamundong karunungan. Ang sobrang bilib sa sarili ay hindi katangian ng isang mananampalataya. May ninanais maabot upang mahigitan ng iba dahil iniisip nila na mas magaling pa siya sa kanila. Ganyan yung mundo. Ano? Ang paglilingkod ng may maling hangarin ay mali at hindi na ayon sa kalooban ng Panginoon. Minsan maging si church, nakikita yan, no? Yung iba gusto nila maging song leader, o gusto nila maging part ng worship team dahil madalas nakikita sa harapan. O kaya yung iba gusto nila maging leader ng mga kung ano-anong group kasi gusto nila may position sila na nakikita. Kapag ganun, ang hangarin mo, ganun ang puso mo sa paglilingkod, hindi yan mula sa Diyos. Ang ganitong karunungan ay hindi nagmumula sa Diyos. Ito ay nagmumula sa mundo. At nagmumula sa Diablo, hindi sa Banal na Espiritu. Matindi itong sinabi ni James, no? Sabi niya, demonic ito. Mula sa Diablo, masyadong direct. Ginamit din naman niya nung una yan, di ba? Sabi niya, maging ang demonyo, naniniwala din na may isang Diyos. Ano yun? Yung katangiang pagkainggit at pagkamakasarili. Bakit makamundo ito at mula sa Diablo? Bakit nasabi ni James ng ganyan? Sapagkat, sabi niya sa verse 16, kung saan umiiral ang pagkainggit at pagkamakasarili, naroon din ang kaguluhan at lahat ng uri ng kasamaan. So walang kaayusan kapag may inggitan. Walang kaayusan kapag may kanya-kanya. Hindi nagkakasundo. Walang pagkakaisa. Sa isang church na may inggitan at sariling hangarin, hindi kailanman nagkakaroon nito ng kapayapaan. Magulo. Sa church na sinusulatan ni Santiago, ay ganito ang sitwasyon. Makikita ninyo sa chapter 4 na sila ay nag-aaway-away. Kung basa niyo yung chapter 4, nag-aaway-away sila. Church ito. No? Walang kaisan, magulo, at may pagkakampi-kampi. Maraming church ang nasisira o nadidivide dahil sa ganitong sitwasyon. Maraming naghahangad na maging leader o elder para lamang magkaroon ng posisyon sa church. Nangyayari ito sa ibang church. No? Para magkaroon lang ng mga elder, talagang nagkakaroon pa ng butuhan. Para lang maluklok sila sa posisyon ng elder. Salamat sa Diyos dahil dito sa church, hindi natin problema ito. Dahil na rin sa pananalangin ninyo sa mga leader. No? Kaya tama yung ginagawa natin, pinagpipray natin mga pastors at mga leaders natin. Dahil sa mga prayers ninyo, hindi problema.
Pare-pareha sa mga leaders. Walang pataasan. Walang pagalingan. May ilang church na nadi-divide dahil hindi magkasundo kung sino ang magiging senior pastor. Naghihiwalay. May ilang church din na may pastor at elders, pero nasusunod ang mga members. Di ba magulo, ano? Walang wisdom. May mga church din na pinagmamalaki ang kanilang tithes at gusto nila, kung may nakikita silang dapat gawin, ay gusto ko magawa ito, ay pwede bang itong gawin? Pinagmamalaki nila sila, malaki ang tithes nila kaya dapat masunod sila. Mga kapatid, nangyayari ito at totoo ito sa panahon natin. Andito si Nika. Kung pakinggan nyo lang mga kwento ni Pastor, dahil sa pagiging minister niya ng ABCOP, ang daming problema ang kanyang kinakaharap. Napakaraming problema ang kinakaharap niya. Hindi madali yung kalagayan ni Pastor, kaya kailangan natin ng panalangin. Maging sa paglilingkod sa church, yung iba gusto nila ng ministry, yung visible sila, nakikita. Ayaw nila ng mga simpleng gawain ng paglilinis, pagdadamo. Hindi ba? Pero ang paglilingkod sa church, sino ba ang pinaglilingkuran natin? Hindi ba ang Diyos? Hindi ang tao. Hindi ganito ang karunungang nais makita ng Diyos sa mga mananampalataya. Hindi ganito. Hindi pagkainggit, hindi makasariling hangarin. Sapagkat ito ang makamundong karunungan. Ito yung worldly wisdom na sinasabi natin. Earthly and spiritual, demonic. So bilang mga mananampalataya, naisin natin ang karunungang mula sa Diyos. Ano ba ang karunungan mula sa Diyos? Ito yung pangalawa. Heavenly wisdom. Ang sabi niya sa verse 17, ngunit ang taong may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay. Sabi sa English, pure. Malinis na pamumuhay. May bigin sa kapayapaan. Mahinahon, masunurin, puno ng awa at kabutihan, walang pinapaburan, at hindi nagkukunwari. So, nakita niyo yung description niya, no? Malinis na pamumuhay, pure. So tayo mga kapatid, ganito ba ang buhay natin? Ano ba ang pagkakilala sa atin, sa ating community? Ano ba ang pagkakilala sa atin kung tayo nasa trabaho natin? Ano ba ang pagkakilala sa atin kung tayo nasa school? Kilala ka bang may malinis na pamumuhay? Pakalawang description niya, may bigin sa kapayapaan, peace-loving. No? Hindi palaaway. Mahinahon. Yung pag sumakay ka ng jeep at napaa ka ng babae yung paa mo, kahit na matigas yung takong ng kanya sapatos ay ayos lang dahil mahinahon ka. No? Pag uwi mo ng bahay, namamagana yung daliri mo, okay lang, kasi hindi naman sinasadya. Masunurin, submissive. No? Hindi mareklamo, kahit na ano pa ang gawain. So masunurin siya. Lalong-lalo na sa misis. Masunurin ka dapat. Puno ng awa, full of mercy. No? At kabutihan. Sabi diyan, full of mercy and good fruit. Puno ng awa at namumunga. Ano namumunga? Namumunga ng mabubuting gawa. Yan ang earthly wisdom. No? Wala siyang pinapaburan. Impartial. Hindi nagtatangi. Parehas ang turing sa lahat. Walang favoritism. At hindi nagkukunwari. Sincere. Hindi plastic yung pinapakita. Totoo.
Yan yung katangian ng ng heavenly wisdom. Sabi sa verse 18, ang taong may bigin sa kapayapaan at nagpapalaganap nito ay nagdudulot ng maayos na relasyon sa iba. Totoo. Kapag ganyan ang katangian ng isang Kristiyano, maayos yung relasyon mo sa iba. At ang nagiging bunga nito, sabi dito, ang taong may bigin sa kapayapaan at nagpapalaganap nito ay nagdudulot ng maayos na pagkikisama, maayos na relasyon, at maayos na pagkatao. So kailan po natin makikita, kailan nagsisimula na makita ang heavenly wisdom sa isang tao? Ang sabi sa Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. So nagsisimula ang karunungan ng isang tao kapag tayo ay nagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Tayo nagkakaroon ng relasyon sa Panginoon dahil ang tunay na pinanggagalingan ng karunungan bilang mga mananampalataya ay ang banal na Espiritu. Hindi tayo makakapamuhay na maayos kung wala ang banal na Espiritu sa atin. Kaya nung tinanggap natin, sinuko natin ang buhay natin sa Panginoong Hesus, tinanggap natin siya bilang Diyos na tagapagligtas, pinagkaloob sa atin ang banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu, siya yung tumutulong sa atin para magkaroon tayo ng buhay na maayos. Yung dating ginagawa mong masasama, unti-unting nawawala. Sabi nga ni Brother Ray noong last time, may war sa kalooban natin. No? Hindi na yung dati, na kapag nakakagawa ka ng pagkakamali, parang normal lang. Pero nung nakilala mo ang Panginoong Hesus, parang may nakikipaglaban na. At yun yung trabaho ng Banal na Espiritu sa buhay natin. Huwag nating hadlangan yung ginagawa ng Banal na Espiritu. Sundin natin ang kalooban ng Banal na Espiritu. Ano nga ba pagkakaiba ng knowledge at wisdom? Parang parehas lang naman sa pag narinig natin. Ano? Pag sinabing knowledge, ito yung kaalaman. It is the acquisition of facts. So kung nagbabasa ka ng mga libro, nanonood na kung ano-ano, marami kang natututunan. At nalalamanan yung isip mo ng mga bagay na dapat mong matutunan. Ang wisdom naman, ito yung application ng knowledge. Application of what you have learned from something. Kung mayroon ka natutunan at in-apply mo, that's knowledge. Wisdom. Halimbawa, nanood ka sa YouTube ng pagluluto. Paano ba magluto ng adobo? Pinanood mo sa YouTube. At pagkatapos, natuto ka, nagkaroon ka ng knowledge. And then, gagawin ko yung magluluto ako. Susubukan mo magluto. Kaya bumili ka ng mga gamit, nagluto ka, sinundan mo yung mga paraan. At masarap yung luto mo, na-i-apply mo. Ganyan din naman sa buhay. Marami ka naririnig, marami ka natututunan, pero hindi mo na-i-apply sa tama. Nananatiling knowledge lang yon. Wala kang wisdom. Ito ang heavenly wisdom, ang pamumuhay na nababatay sa gabay ng Banal na Espiritu, kaya tayo ay nakakasunod sa kalooban ng Diyos. At kung tayo ay nagkukulang sa karunungan, ang sabi ni Santiago, nagkukulang ba ng karunungan iba sa inyo? Lumapit siya sa Panginoon. Sabi sa James 1:5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Kaya yung karunungan na nagmumula sa langit ay pinagkakaloob ng Diyos sa atin yan. Hindi yan ibinibigay ng mundo o ng salibutan. Sa Diyos nagmumula ang heavenly wisdom na pwede nating hilingin kapag tayo ay nakaharap sa isang desisyon na gagawin. Hihingi tayo ng wisdom sa Panginoon. Kaya nagpe-pray tayo, di ba? Ano kaya? Tutuloy pa kaya akong umalis puntang abroad? O hiling ka ng karunungan sa Panginoon? Ano kaya ang course ang kukunin ko? Ipag-pray mo. Ano kaya ang trabahong papasukan ko? Humihingi tayo ng karunungan na nagmumula sa Panginoon.
Nagagamit natin yung heavenly wisdom kapag nagbabasa tayo ng Bible. Pag kulang tayo sa karunungan, mananalangin tayo sa Panginoon at pagkakalooban tayo ng karunungan ng Panginoon. Kapag nangangaral ng salita ng Panginoon, no? Kapag tayo ay hahayo at magsishare ng salita ng Diyos, kailangan mag-pray muna tayo at hingin natin ang gabay ng Panginoon. Malawak ang naidudulot ng karunungan nagmumula sa Diyos. Ito ay nagbibigay ng kaayusan sa buhay ng isang mananampalataya. Madalas, tinitingnan natin ang karunungan ng isang tao kapag marami siyang alam sa salita ng Diyos. Kapag siya ay nakatapos sa Bible school, kapag siya ay maraming binabasa, marami na siyang aklat na nabasa, kapag marami siyang alam na doktrina, alam niya yung patungkol sa election, alam niya yung patungkol sa rapture. Sasabihin natin, minsan, ay, ang talino niya, ang dami niyang alam. At nakakalimutan natin na ang tunay na karunungan ay makikita sa buhay ng isang tao, hindi dun sa kanyang mga nalalaman. Dapat na makita ang karunungan ng isang tao sa pagiging simple at mapagpakumbabang pakikitungo sa kapwa. Hindi pabida, hindi nagmamagaling. Kahit maraming alam, simple lang. Nakikita mo sa kanyang buhay yung tunay na karunungan. Hindi sa dami ng nabasang libro, hindi sa dami ng kursong natapos sa Bible school o natutunan sa mga matatalinong tao. Kahit marami ka pang alam, kung hindi nakikita sa buhay, walang silbi. Ngayong panahon natin ngayon, marami kayo nakikita ng tarpaulin, nakasabit, kasi marami mga pumasa sa board exam. Mayroon pang mga cum laude na nagtapos sa pag-aaral. Nakakatuwa naman yung mga ganun. Sabi ko wala si Casey. Sabi kay Casey, pagbutihin mo. Dahil baka sa bandang June ay may pagkawa kasi ng tarpaulin. Ilalagay doon sa tarpaulin niya, congratulations for passing the driving license on examination. Kasi kumukuha siya ng lisensya eh. Matatapos na siya sa June. Karunungan din yun, no? Matuto siya mag-drive. Ang karunungan sa mata ng Diyos ay ang pagsasabuhay ng kanyang kalooban. Si Pablo, na tunay na matalino, ay naging mangmang sa paningin ng mga tao dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kilala siya sa lipunan. Dahil sa paningin ng Diyos, ang karunungan ng salibutan ay kamangmangan. No? Ang sabi sa 1 Corinthians 3:18-20, huwag dayain ni inuman ang kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y matalino, ayon sa salibutang ito, aminin niyang siya'y mangmang. Upang maging tunay na marunong, sapagkat ang karunungan ng salibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Gaya ng nasusulat, hinuhuli niya ang marunong sa kanila na ring katusuhan. Gayon din, batid ng Panginoon na ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan. So, sa paningin ng Diyos, kahit ikaw pa pinakamatalino sa mundo, walang silbihan kung wala kang takot sa Diyos. Paglilinaw po, hindi po masama ang karunungan kung ito ay nagbubunga ng kapakumbabaan at nagagamit sa maayos na pamumuhay. Ang knowledge o kaalaman ay hindi masama, kaya nga po tayo nag-aaral Nag-aaral tayo. Para magamit natin ito sa kabutihan at pagbibigay kaluwalhatian sa Diyos, hindi upang ipagyabang natin pagdating ng panahon. Subalit kung ang pagkakaroon ng maraming kaalaman ay nagbubunga ng kayabangan, ito ay nagiging masama. Doon nagiging masama ito. Ang tao kapag ka nagkakaedad, madalas sabihin na marunong na sa buhay dahil sila ay mayaman na sa experiences. Tama? Ay mga tatay na katulad ko rito, no? Minsan ayaw natin makinig sa ating mga anak.
Subalit kung ang pagkakaroon ng maraming kaalaman ay nagbubunga ng kayabangan, ito ay nagiging masama. Sabi, ang tao na nasa edad ay marami ng karanasan. Kaya kung minsan, ang tingin sa sarili, all-knowing na. Alam na ang lahat. Kaya tuloy minsan o kadalasan ayaw na makinig sa sinasabi ng mas nakababata. Ayaw na paniniwala yung sinasabi ng mas nakababata. May kasabihan pa nga tayo na, papunta ka pa lang. Ano yung kasunod? Pabalik na ako. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Ibig sabihin, nagsisimula ka lang. Huwag mo na ipilit yun sa'yo. Oo, totoo naman yun. Bilang mas nakatatanda, marami tayong alam sa buhay. Pero hindi pa rin tayo perpekto para malamangan natin ang mga mas nakababata sa ilang bagay. Matuto din tayong makinig sa mga sinasabi nila at kung marinig natin ang kanilang opinyon, ay maaari tayong magbigay ng advice kung sa tingin natin na ito ay makakatulong. Halimbawa, hahapagan tayo dito ng burger tsaka fries. Dito naman ay kamuti tsaka saging. Kapag nakatatanda yan, anong kukunin niya? Gulat ako kay Brother Boy. Usually, kapag nasa edad na tayo, saging, nilagang saging at kamote. Yung mga bata, anong gusto? Fries at burger. Pero tatanungin mo sila, healthy ba yan? Hindi, pero masarap. Pero yung matatanda, wise, marurunong na yan, no? Alam nila na mas healthy ito. Ganon ang tao. Pero ang wisdom, ang madalas nakakambal niyan ay pride. Ang madalas nakakambal ng wisdom ay pride. Ang isang taong maraming alam, kuminsan, mataas ang pagtingin niya sa kanyang sarili. Kino-compare niya lagi yung kanyang sarili na mas mataas kayo sa iba. Sa mga teacher, ganyan. Kapag wala kang doctorate, parang mababa ang tingin sa'yo. Pagka may kasama kang teacher na nasa school, kahit nakapares mo siyang teacher 2 din ito, pero nakapag-doctorate siya, ikaw, ordinaryong teacher lang, mababa ang tingin sa'yo. Hindi yun yung wisdom na nanggagaling sa Diyos. Mayroon akong estudyante dati na napakatalino, magandang bata, matalino. Pero, kapag nagsisimula na yung klase, di ba nagkakaroon tayo ng nag-elect ng class officers? Hindi siya nananalo. Kung minsan halos wala siyang posisyon dun sa class. At wala siyang mga kaibigan masyado. Hindi siya pinapansin. Iniiwasan siya. Kahit matalino siya, masama yung kanyang ugali. Kaya iniiwasan siya. So, ayos siyang iboto. Mayroon siyang kaibigan, iboboto siya. I nominate ganito for president. Yung kalaban niya, 35 yung boto, siya, 2. Sarili niya, tsaka yung bumoto sa kanya. Wala sa buhay. Nasa isip, matalino. May kasamang pride. Tulad na sinabi ni Santiago sa chapter 2, faith without deed is dead. Ganon din naman, wisdom without good life is not wisdom at all. Hindi wisdom yan kapag kaya na ay hindi nakikitaan ng maayos na pamumuhay. Kahit ikaw na pinakamatalino sa mundo, sabi ko kanina, kung hindi naman nakikita sa buhay mo, ay mangmang ka pa rin sa paningin ng Diyos. Ang taong marunong ay naglilingkod sa Diyos at hindi namimili ng uri ng paglilingkod. Mataas man o mababang posisyon dahil ang laman ng kanyang puso ay makapaglingkod sa Diyos at hindi ang magpasikat sa tao. Diyos ang kanyang pinaglilingkuran, so hindi siya namimili ng kahit anumang gawain sa church, hindi siya namimili.
may malinis na hangarin makapaglingkod. Ang taong marunong o matalino ay pinahahalaga ng higit sa lahat ang Diyos. Amen? Paano niya ito pinapakita? Na pinapahalagahan niya ang Diyos? Una, handa siyang laging pumunta sa church tuwing linggo. Pinapahalagahan niya yung pagsisimba. Sabado pa lang, nire-ready niya yung sarili niya. Kung mga nanay niya, Sabado pa lang, sasabihin nila, yung almusal natin bukas, ready na, para hindi tayo magka-problema. Pinahalagahan niya yung pagsamba. Takot siyang malate. No? Kapag malilate siya, tumatakbo siya. Parang si Bato lang, ano? Tumatakbo para hindi malate. Yan yung ano. Handang makinig ng mensahe ng Diyos kahit sino pa ang speaker. Hindi siya namimili, hindi siya tumitingin sa credential ng speaker. Ay, sino bang speaker ngayon? Sa halip na dapat isipin niya, Lord, ano po ang mensahe mo sa puso ko sa umagang ito? Lord, sana makita ko po ang kalooban mo sa umagang ito. Minsan iniisip natin, si Brother Edgar yung magsasalita. Sa burot muna tayo. Sana hindi ganun, ano? Ang taong matalino, sa halip ng isipin niya kung sino ang speaker, ang Diyos ang iniisip niya. Ang Diyos ang pinapahalagahan niya. Kaya tayo nagsisimba sa church dahil malinis yung ating puso. Hindi natin tinitingnan yung mga kapatid natin na may problema. Ang taong may karunungan na nagmumula sa Diyos ay kayang patayin ang cellphone sa oras ng pagsamba. Brother Edgar, may personal ka naman masyado, may nakatingin pa sa cellphone. Hindi ba totoo? Hindi mo ba kayang ibigay yung 2 oras para sa Diyos? Kung talagang handa ka sumamba sa Panginoon, pumunta ka dito sa church, ibigay mo yung 2 oras na walang tumitingin sa cellphone. Nakafocus ka sa pag-aawitan, nakafocus ka sa pakikinig ng mensahe at pananalangin. Hindi ba tama yun? Hindi ba yun yung matalinong pagsunod sa kalooban ng Diyos? Kung minsan, naistorbo tayo dahil ring ng ring. ring. So, kapatid, bigyan natin yung 2 oras para sa Diyos. No? Ang taong matalino ay marunong makitungo sa kapwa at pinahahalagahan ng kapwa tulad ng pagpapahalaga niya sa kanyang sarili. Hindi mayabang at hindi pinalalagay na mas mahusay siya kaysa iba. Ganon ang taong matalino sa paningin ng Diyos. Kahit marami siyang alam, hindi siya nagmamagaling. Pinapakinggan pa rin niya ang opinyon o idea ng iba. Yan ang tanda ng isang taong may heavenly wisdom. Ang taong matalino ay handang makinig sa payo o pagtutuwid para sa kanyang ikabubuti. Walang pride. Walang pride. Ang taong marunong ay alisto sa pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at hindi agad nagagalit. Ipinapakita niya ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng mabuting gawa. Hindi siya nagtatangi. At kaya niyang kontrolin ang kanyang dila. So lagi po natin tatandaan, mga kapatid, ang tunay na karunungan ay nakikita sa maayos na pamumuhay. Kaya ang tanong ni James sa atin, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita natin ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Manalangin po tayo. Aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon. Dahil sa pamamagitan ng iyong salita, O Diyos, nakikita namin ang aming mga kahinaan. Lord, patawarin po ninyo kami kung kami ay madalas na nakikinig at hindi namin naisa sa buhay yung mga salita.
Hinihiling po namin, Panginoon, na tulungan po ninyo kami. Upang sa ganun, Panginoon, ay may sa buhay namin ang inyong salita. Makita sa aming buhay ang maayos na pamumuhay at pagsunod sa kalooban mo. Panginoon, maraming po salamat. Nawa, O Diyos, sa mga susunod na araw, makita kayo sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos. Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Christ of wisdom, we are humbled when you hide your ways from us. You have purposes unnumbered, each one good and glorious. Help us trust when we grow weary, free us from outrageous thoughts. Give us grace to see more clearly. You are God and we are not. Christ our wisdom, be our gladness when we fail to understand. You ordain all joy and sadness to fulfill your perfect plan. Help us know you rule with power over every raging flood. In our most uncertain hour, you are God and we are loved. Christ our wisdom we will follow, though the way ahead is fair. As we journey through the shadows, grant us faith where sight has failed. Help us cling to your commandments, strengthened by your faithful word. We will never be abandoned. You are God and we are yours. Christ our wisdom, we adore you for the beauty of the cross. Once in foolishness they scorn you, but your blood has ransomed us. Help us sing the endless mercies of your humble heart to sing. Christ our wisdom, Christ our glory, you are God, forever praise. Help us sing the endless mercies of your humble heart to sing. Christ our wisdom, Christ our glory, you are